Bago ngayong gabi, inadopt ng Kamara ang resolusyon na nagsesertipika na sumunod sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman muna nila tinanggap ang ibinalik ng Senado na Articles of Impeachment. Ang kanilang paliwanag sa report ni Jonathan Andal. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Dahil sa utos ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi na itinuloy ngayong araw ang pagpresenta nito ng prosekusyon sa Senado. Sabi ng presiding officer ng impeachment court, walang magagawa ang Kamara kundi sumunod. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Pero ang House Prosecution Panel naguguluhan sa utos ng impeachment court. Dalawa ang hinihingi ng impeachment court mula sa Kamara. Una, maglabas ng certification na nagsasabing nasunod lahat ang requirement ng konstitusyon sa impeachment, partikular ang 1-year bar rule. At pangalawa, resolusyong aprobado ng 20th Congress na interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the 1-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Tingin ng House prosecutors, sinasadya ng Senado na i-delay ang impeachment trial. Magpapadala sa Senado ang mga prosecutor ng motion ng clarification. Sa ngayon, hindi raw muna pupunta ng Senado ang House Prosecution Panel. Wala rin daw direktiba sa kanila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa utos ng impeachment court. Kanina, inadopt ng Kamara ang House Resolution 2346 na nagsasertipikang sumunod sa saligang batas ang impeachment proceedings na sinimulan nitong Pebrero. Pero hindi muna nila tinanggap ang ibinalik ng Articles of Impeachment ng Senado hanggat hindi nito sinasagot ang mga paglilinaw na hinihingi ng Kamara. I move to defer acceptance of the Articles of Impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Is there any objection? The chair hears none. The motion is carried. Ang Office of the Vice President natanggap na ang summons o utos sa kanya na humarap sa impeachment court. Kalakip nito ang kopya ng Articles of Impeachment. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Hiniling naman ng ilang kalyado ng bise sa Korte Suprema na maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order o pigilan ng impeachment trial. Kinalampag naman ng iba't ibang grupo ang Senado. Bit-bit ang mga tarpaulin at placard, diretsahan ng mga paratang nila sa mga senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case. Kasama sa mga kumundena sa desisyon ng impeachment court sina incoming Representatives Leila de Lima at Shell Jokno na inaasahang magiging miyembro rin ng prosekusyon. Ang nangyari po kahapon ay isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Nauna na naglabas ng pagkadismaya ang ilang senator judge na tutol sa pagbalik ng impeachment complaint sa Kamara. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit
dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term. Ayon kay Attorney Christian Monson, na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, tila dinidiskaril ng ilang senator judge ang impeachment proceeding. There is a constitutionality issue. That's the Supreme Court. These people have another agenda other than obeying the mandate of the Constitution. Nakakalimutan yata nila that they're senators because the people voted them as senators. So they are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Ayon naman kay retired Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng articles of impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Ang pinaka-importanteng elemento raw, hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang masunod ang paglilitis at pagdedesisyon nang wala ng delay matapos nitong tumawid sa susunod na Kongreso. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinababahala ni House Speaker Martin Romualdez ang utos ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Romualdez na transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment alinsunod sa saligang batas at suportado ito ng 215 miyembro ng Kamara. Taan niya ay tumugon sa panawagan ng taong bayan na magkaroon ng accountability. Hindi raw nagmadali ang Kamara at sumunod ito sa batas at kanilang mandato. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.